kay Mike Defensor ho tayo, mga boss. Gaya nga ho, nung sinabi ko sa inyo, mga kababayan, yung Alpalan, ilan daw? 100 hectare. No? Tama ba ako? 100 hektarya? Yung kay ano naman daw ho, mga bossing, etong kay Defensor naman ho, mga kababayan, grabe, ang laki. Ang pagkakaalam ni Defensor daw ho, mga boss chief amo sir, ang bahay daw ni Martin Romualdez doon po sa loob ng Forbes Park, 3,000 hectare daw ho. Tanong niya doon, nakapunta ka na ba doon sa bahay ni Martin Romualdez? Sa ano? Sa Forbes Park? Ayan. 3,000 hectares po ang property niya doon. Tapos, nung sinilip namin sa AI, mga bossing, kung ilan ang sukat ng Forbes Park, ito po ang lumabas. Oh. Forbes Park is approximately 250 hektarya lang daw ho. At yan po, mga kababayan, ay kabuuan ng Forbes Park. Grabe naman yun. Ilang subdivision yun? 12 beses ng ano? Ng 12 beses ng laki ng Forbes Park, yung bahay ni Martin Romualdez. So, dyan pa lang ho, mga bossing, nalalaman na. Di ba? Kung nagsasabi ba ng katotohanan. O, ano sabi? Falsus unus, falsus omnibus. Isang mali, mali na lahat. Yung kanila ho, lahat mali, mga kababayan. Hindi ka na, kumbaga, hindi mo nasasabihin falsus unus o falsus uno Lahat ho, mga bossing, pati yung kay Lagostesa, meron pang mga nalalaman, ha? Marcoleta, ano sabi ni Marcoleta? 5 milyon ang ipinatong sa ulo ni Gutesa. May mga magpapa-ambush daw. Sabi nga ho natin, mga bossing, saan kaya nito mga pinagkukuha yung kanilang mga sinasabing may ambushan, ina-ambush, samantalang parang manghihinayang ka doon sa pera mo na ipambabayad na 5 milyon para ambusin si Gutesa nang wala namang kasensense yung mga sinasabi, nang wala naman hong mga katorya-torya yung mga sinasabi. Di ba? Kung ikaw ho, like example, kung Martin Romualdez ang magpapa-ambush dyan, mga boss, ang gagawin ko, kung ako si Martin Romualdez, papanoorin ko na lang ho yung mga lahat ng balita No, yung mga kapanayam dito sa mga ito ng live. Titignan ko sa comment section. Ano ba sinasabi ng taong bayan doon sa sinasabi ni Gutesa, sa sinasabi ni Marcoleta, sa sinasabi ni Mike Defensor? Ano ba ang kanilang sinasabi doon? Naniniwala ba sila? Halos karamihan, makikita nyo, pinagtatawanan, mga boss. Ikaw ba, magbabayad ka pa ng 5 milyon para ipatsugi, ipapatay itong si Gutesa? Hindi na. Di ba? Sasabihin mo na lang, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Mag-aaksaya ka pa ng 5 milyon? Para kay Gutesa? Tapos nakikita mo naman sa mamamayang Pilipino, hindi sila pinapaniwalaan. Ito mismo yun ha. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang ni Mark Ramos yung ipinakitang picture. Ito. Of Speaker Martin. Ayan, di ba? Ito yung kapanayam kay Defensor. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. Oops. Ayan mismo, sa kanya na nanggaling. Hindi na ho litrato lang. Hindi lang ho, baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang ni Mark Ramos. No? Alam nyo, mga kababayan, dati pa, by looks lang ho. Sabi ko, mukhang mahusay itong congressman. Kasi mahilig na ho ako sa politika dati pa. Bata pa lang ho ako. Kung di ako nagkakamali, 8 taong gulang ako, tumakbo ng pagka-presidente si Mayor Lim ako noon, no? Versus Erap Estrada. Siguro mali ako doon sa edad ko, mga 14, ganun. Mayor Lim, dahil taga-Tondo ho kami. Nagagawa pa ako yung sako ng uling. Pipinturahan ko yun. Lim lang. Lalagay ko sa bubong namin, sa taas. No? Kita ng mga tao.
Yung kaibigan ko naman, erap sila nun that time. So gano'n. Bata pa lang ako. Sabi ko, yung mga sumunod na mga panahon, sabi ko, mukhang itsura nitong si ano, etong si Romualdez, etong si Defensor, mukhang okay, mukhang magaling. By looks lang ho hindi ko alam yung background, mukhang magaling, ganun sabi ko. So ganun, no? Sabi ko, gusto ko to, si Defensor. Hangaan ko to, gano'n. Kasi by looks, mukhang matino, maayos, magaling. By looks lang ho, hindi ko alam yung background. So ngayon no, mga kababayan, ilan pa ho kaya yung mga kapwa natin Pilipino na tumitingin by looks lang. Itsura ni Defensor mukhang maayos, no? Okay to sa akin. Siyempre mapapapaniwala niyan si Defensor yung mga tao. Di ba? Kasi merong mga kagaya ko na sa itsura bumabase, bata pa ho ako noon. Itsura bumabase, magaling ito. Di ba? Ngayon, kung wala hong mga vloggers, wala hong mga magagaling na mga journalist na magpapaintindi, mga commentator na magpapaintindi, hindi mabubuko ho itong mga ganito nito. Tingnan mo, magkailan daw ulit? Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. Wait, baka sabihin ni Defensor, sinabi ko naman, I think, I'm not sure Hindi ho. Nakita mo na ba yung bahay ni Martin Romualdez? It's at 3,000 hectares. Di ba? Ulitin ko Ito ulit. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. It's a 3,000 hectare property. Ngayon, may ano doon, may putol. Ang hindi siya sigurado kung ilan yung mismong nakatayo na building o bahay doon sa 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino niya, yung tinawagan niyo? Nung unang sinasabi niya, mga bossing, si Gutesa daw ho ay hawak ng mga Marines. No? Ano ba? Pinapangalagaan ng mga Marines si Gutesa. Sinagot ho ng Marines yun. Walang katotohanan yan. Di ba, nung unang narinig ko ho, doon sa live vlog natin, sabi ko, uy, saglit lang. Parang imposible na mangyayari na yung ganong itsura ni Gutesa papangalagaan ng Marines. Siguro, sinabi niya lang ho yun upang sa ganon, sabihin ng mamamayang Pilipino, nako, yung mga Marines nakasuporta kay Gutesa. Ibig sabihin, talagang naniniwala sila na may kabulastugan si Romualdez. Di po ba? Kaso sabi ng Marines, walang katotohanan yun. Paano pa to? Si Defensor. Wala na kredibilidad din ho talaga ito. Ngayon naman, dahil nga para kumonekta doon sa sinabi ni Marcoleta, no, na 2,000 kuryente ninyo, sagot niya na, hindi, mali, ibang ano pala yun. Hindi kasi, hindi ho talaga nawawala sa isip ko yun 2,000 na kuryente ninyo, pagka 2,000 lang pababa, sagot na daw niya. Hindi ho nawawala sa isip ko yun, 3,000 hectares house, Defensor, bobo lang, sabi ni Graciano Mendoza. Sinasabi ni Marcoleta, may 5 milyong nakapatong sa ulo nitong si Gutesa. Ngayon, para naman hindi sila mahalata na paiba-iba o magkaiba yung kanilang mga sinasabi, ayan, iistorya na si Defensor. Si Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or Pangalanan mo na. or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, pakicheck naman. So, chinek naman niya, siguro after. Pero ang umpisa lang ho ito, mga bossing. Kung babalikan ho natin yung umpisang-umpisa nung lumabas si Gutesa, kumbaga lumapit lang daw si Gutesa dito kay Defensor.
Kasi nakikita niya nga daw yung nangyayari sa Senado. Yung tipo bang, wala, nilapitan ko itong si Mike Defensor kasi alam ko na close o kakilala nito si Marcoleta. Yung tipo bang, o sige, ilalapit kita. Okay, tapos wala na, labas na ako diyan. Ngayon, no, parang ang lumalabas alam na alam niya. Di ba? 2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. One quick follow-up on that. Nung Totoo daw, yung ambush-ambush. lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Isa pa yun, mga kababayan. Sino nga ba naman ang padadalhan mo ng pera doon sa ginagawang bahay? Sino tatanggap nun? Yung mga construction worker. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very Okay, I want to be described. I want to be fair to Speaker Martin, di ba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think Alam niyo ho, mga kababayan, yung mga ganito ho, wala nang maniniwala taong bayan dito. Yung kay Marcoleta. Pero ang kagandahan no, mga bossing, kailan ba? Sa November 14, mukhang mag-uumpisa na ho ulit na bumalik si Senator Chis Escudero, si Senator Ping Lacson sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman ho. No? At unang-unang tatawagin para magkaalaman na wala pong iba kundi si Sergeant Gutesa, mga kababayan. Ayan ang maganda. So ngayon, mga boss Chipamo, sir, ayun, first time na live natin ito ng alas 6 ng umaga. No? Araw-arawin ko, alas 6 ng gabi, ano? Araw-arawin ko na ba yung pagla-live ng ganitong oras? Pag sinabi nyong yes, magla-live na tayo ng alas 6 ng gabi diyan sa Pilipinas. Ano po? I-type nyo lang dyan sa comment section, yes Mark, mag-live ka ng alas 6 ng gabi para alam natin. Muli po, ako'y magpapaalam muna. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. Expect nyo po bukas, maayos na yung lighting natin, maayos na yung studio natin. Okay? Kasi medyo kakapagod maglipat, mga kababayan. Kaya hindi ko pa naasikaso. Muli po, sabi ni Jerry Calibang, yes, alas 6 ng ganitong oras. No? Sige po, gagawin po natin yan. Gising ako ng alas 5 na ito. Alas 4. Ano? Pero dahil okay sa inyo, hindi okay sa atin. Muli po,